ang totoong templo ni Kristo ay lumalakad sa kabanalan. Wala ng bisyo. Hindi na naninigarilyo, ni pagtingin nga sa alak, hindi ginagawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung iba, yung ibang relihiyon, nagpapakilalang kay Kristo daw, depende daw sa percentage ng alcohol. Niloloko nila sarili nila. Amen. Huwag po nating lukuhin ng ating sarili. Once na madisgrasya ka, walang magliligtas sa iyo. Kung sadyain mong lumiko o lumihis ng landas. Everybody say, praise the Lord. Wala lang Kristong bababa pa at magpapako sa cross para sa iyo. Once lang nangyari yon. Kailan sa relihiyon, paulit-ulit na ginagawa. No? Kasi paulit-ulit din ginagawa ang kasalanan. Pero sa totoong mananampalataya, isang beses lang ginawa na ang Diyos ay bumaba nagkatawang tao para iligtas tayo. Ang kanyang pagbabalik, hindi na po panahon ng grasya yon. Panahon na ng paghuhukom. Galit na po ng Diyos ang dala niya sa mga hindi mananampalataya. Amen. Mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras tumahal na Panginoon, sa pangunat dalangin ng iyong propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stradalmeda, sa aking pagdadala ng balamisay, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang kaligtasan. Sa ganang akal kung magagawa at siyang dakilang pangalan na sinasaway, demonyo ng hadlang at pagalangan lumaya sa paglitan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Una-una, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradalmeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and Honorable Assistant Pastor Linis Almeda. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa ating po mga beloved viewers, magandang gabi na po minamahal. Everybody say, praise the Lord. Buksan pong minamahal ng ating pong mga Bible. Hallelujah, ating pong basahin minamahal. Dito po sa James chapter 1 verse 27, chapter 4 verse 4, and 1 John chapter 2 verse 15. Unahin po natin ang James chapter 1 verse 27. Christian must not love this ungodly world system, identify with it, become attached to the things in it, or participate in its sinful pleasures and activities. Ating pong basahin. Dito sa Santiago 1:27, ang dalisay na reliyon ay walang dungi sa harapan ng ating Diyos. At Ama ay ito, dalawin ang maulila at ang mga babaeng baos sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang dungi sa kanyang sarili sa sanglibutan, sa 4:4. Kayo yung mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Unang Juan 2:15. Sa 2:15 ng unang Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang babagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan,
ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yan po minamahal ang tandaan ng bawat Kristiyano. Kung gusto natin na ang pag-ibig ng Ama ay manatili sa atin, huwag po nating ibigin ang sanlibutan. Amen. So yan po minamahal yung sinasabi ng Bible, no? So pag tayo ay lumilihis na, nandiyan na po yung paalaala. So sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, minamahal, na nandyan yung pangungusap ng mahal na Panginoon sa kanya. Nakakala niya minamahal ay talagang hindi na siya gagamitin ng mahal na Panginoon. So ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Everybody say, praise the Lord. Nandito pa tayo minamahal sa panahon ng grasya. So kahit anumang mga pagkukulang, anumang mga pagkakamali, pwede pa tayong bumalik sa mahal na Panginoon. Pero pagdating na ng panahon na katulad sa panahon ni Noah na sinaraduhan na yung pintuan ng arka, disgrasya na po yung panahon na yon. Amen. Habang bukas pa ang pintuan ng kaharian ng Diyos, pwede pang bumalik minamahal ang mga taong naligaw ng landas. So yan po yung ating ginagawa. Tayo po'y patuloy na nagliligtas. Patuloy po tayong nagkukursada. So ano mang makukuha mo sa mga kabundukan, di ba? Kung talagang pira ang habol mo, di huwag ka na doon sa bundok. Gayahin mo na si Lot. Di ba si Lot saan ang pinili niya? Sa syudad. Amen. Si Abraham, saan ang pinili niya? Sa ilang, sa disyerto. Walang mga negosyante doon. So, doon naman siya pinagpala ng mahal na Panginoon. Nag-alaga siya ng napakaraming mga hayop, mga baka, kambing, mga tupa. Samantala, si Lot ay nakipagsapalaran sa gitna ng mga taong makasalanan. Amen. At muntik pa madisgrasya ang buhay niya. Dahil sa kasamaan ng tao, ay pinaulanan ng malapinoon ng apoy ang Sodoma at Gomora. So yan po ang delikado pag tayo po ay ma-attach sa sanlibutan. Madamay tayo sa galit ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay minamahal, no? So makikita po natin yung mga bansa na malayo sa mahal na Panginoon. So ano po yung kanilang pinaghahandaan? Armas, mga nuclear weapons, mga missiles. So makikita natin pag yan ay tumatama, talagang akala mo natamaan din ng intensity 7 na lindol. No? Makita mo yung mga syudad, lalo na yung kasalukuyan na nangyari sa Ukraine, minamahal. Sayang yung mga building, ilang millions of dollars ang ginastos dyan. Ayan, binubomba. Hindi natin alam, baka mag-trigger yan pagdating ng panahon ng gera ng buong mundo. Dahil unti-unti nang kumakampi ang ibang mga bansa, minamahal. Amen. So, okay lang doon sa mga Ukraine bago talaga nagkaroon ng gera dyan, nakapag-evacuate pa yung kanilang mga kababayan. Napunta ng Poland, marami kasing mga kapitbahay yan eh. Kumbaga, pwedeng makatravel ka agad. No? Punta ng Germany o Romania o sama yung mga kalapit na mga kapitbahay. No? Kumbaga kung yung barangay mo ay may gera, lipat ka sa kabilang barangay, parang ganon. Dito sa Pilipinas, kung dito ang magkagera, lalo sa isla, wala kang malipatan. Amen. No?
Kasi walang barko, walang bangka na lalawig. So talagang mag-ubusan doon sa isla na yon. O halimbawa sa Luzon, saan ka lilipat? Saan lilipat ang mga Pilipino? Wala naman tayong mga katabing bansa na pwedeng lakarin lang o i-travel ng sasakyan. Amen. So talagang dito sa atin, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin. Ha? Pag mayroon ng lilipad ng mga nuclear missiles na yan, saluin na lang natin sa prayer. Cast out na lang natin. Nangyari yan eh. Nung nagkagera sa Iraq, sabi ng mga pastor, suspended in the air ang mga nuclear missiles na pakawala ni Saddam Hussein. Yun nga ang nangyayari, minimal, hindi pumuputok. Ganon din ang nangyari doon sa Abu Sayyaf. Binubumba ng binubumba. Sabi nga nang nagpatotoo nung 48 years anniversary, di ba? Sabi niya, kahit hindi perfect ang OB-10, pero sabi niya, kahabagan ng Diyos. Ang natatamaan daw yung kalaban, hindi yung friendly forces. Ibig sabihin ng friendly forces, yung kasama nila. It's either police o sundalo. Ang natatamaan, perfect daw natatamaan, mga Abu Sayyaf. Nandoon ang mga pastor. Nandoon ang mga prayer warriors. Talagang kinonfirm talaga niya na yung mga bomba na hinuhulog ng OB-10, doon talaga sa mga Abu Sayyaf tumama. Pero ang himala na malapi noon, iningatan ng ating mahal na pastor. Amen. Napakalapit po yung tinatamaan ng bomba, yung kubo na nandoon ang mahal na pastor sa ilalim, sabi ng mahal na pastor, hindi tayo alis dito. Nagtakbuhan ng mga Abu Sayyaf. Hindi po tumama yung bomba na hinulog ng OB-10 doon sa kubo na yon. Nandiyan ang pag-iingat ng Diyos. Pag ikaw ay lumalakad sa katwiran ng mahal Pinoon at hindi mo iniibig ang sanlibutan, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ikaw ay iingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi dito, minamahal, holiness is not a means of earning salvation, but a result of salvation. So, pag ikaw ay lumalakad sa kabanalan, hindi para ikaw ay maligtas, kundi ito po, minamahal, ay resulta sa kaligtasan na nakamtan mo na. Everybody say, praise Lord. O, di ba? Nung tayo ay nagsisi, sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo, nagbago ang buhay natin. So kung tayo ay lumalakad ngayon sa katuwiran ng Diyos, hindi gawa natin to. Ito po ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Nagugulat na lang tayo, wala ka nang ganang uminom ng alak, nawala yung paninigarilyo mo. O talagang himala na yan. Mayroon po tayong kapatiran doon sa Visayas, sabi niya, kahit barilin pa ako, hindi daw niya iwan-iwanan ng paninigarilyo. Pwede niyang iwanan ng pambabae, pwede niyang maiwanan ng ibang bisyo, paninigarilyo, hindi talaga daw niya maiwanan. Pero nagtaka siya nung siya nabautismuhan, napakapait na yung sigarilyo para sa kanya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sa ibang relihiyon, dahil hindi nga magbago, sasabihin sa iyo, bakit nakasulat ba sa litra por litra na bawal ang sigarilyo? Pilosopo, no? Hindi daw nakasulat litra por litra. Bakit? Bakit sila naghanap ng litra por litra? Dahil hindi nga talaga nagbago ang buhay nila. Imaginin mo naman yung uubusin mo na yung sigarilyo bago sila papasok sa kanilang templo. Kasi bawal doon sa loob. Doon lang pala sa loob bawal. Paano ngayon kung lalabas ka na sa templo, kahit ano na lang gagawin mo, pwede. Kasi ang pag-akala nila, ang templo, yun yung building. Ang templo tayo, we are the temple of God. Tayo ang templo ng Espiritu ni Kristo. Amen. Di ba sa Roma? 8:9? Ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Di ba? Hindi naman tinutukoy dyan yung building eh. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung building ang tinutukoy. Kundi yung mga
mananampalataya. Atin pong basahin. Dito sa Roma 8:9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ang titira sa atin na Espiritu ng Diyos, yun ang Espiritu ni Kristo. So yun po yung totoong iglesia. May Espiritu ni Kristo sa kanyang puso. Amen. Lumalakad sa katuwiran ng Diyos. At church without wrinkles, without blemish. Walang kulubot. Hindi nagtatagumpay si Satanas. Dito sa atin, minamahal, talagang himala ang nangyayari. Amen. Napakahirap pagbawalan yung bisyo. Pero dito sa atin, kusang nawala. Right after baptism, nalubog kasama doon sa tubig ang ating mga kasalanan kasama ng mga bisyo at karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, holiness is not a means of earning salvation but a result of salvation. It comes by, unang-una, faith, pangalawa, love, and pangatlo, walking after the Spirit. All aspects of salvation, including the Holy Spirit's sanctifying work, come by faith. Ephesians chapter 2, verse 8. Ating pong basahin. 2:8 na Epeso. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 2:8, sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito na misinterpret po ng iba, may namahal. Na misinterpret ng iba. Sabi niya, tingnan mo, pananampalataya lang pala. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. So kahit daw mag-inuman sila, maglasingan sila, magsugal sila, mambabae sila, kahit anong gawin nila, total, mayroon naman daw silang pananampalataya. At membro naman daw sila sa totoong relihiyon ni Kristo. Ligtas daw sila. Na-misinterpret. Kumbaga, kunting gano'n lang, tinitwist ang Bible, na ligaw na sila. Amen. Para bang yung traffic sign, instead na this way, niliko na gano'n, o saan ka kayo liliko? Instead na, halimbawa, instead na kanan, keep right, biglang keep left, inusog, doon talaga liliko yung mga tao, bangin pala yung doon, papunta doon sa bangin pala. O di, disgrasya. Amen. So, kailangan, alam mo, hindi ka lang mag-rely doon. Kung minsan nga, pag mag-travel ka, di ba, pag maggamit ka ng Waze, sabi ng Waze, liko ka ng kanan. Alam mo, ang pupuntahan mo, kaliwa eh. Kung minsan, huwag mo lang sundin yan. Kung minsan nag-Waze kami, alam namin yung pupuntahan, subukan na namin mag-Waze. Layo na palayo. Tapos papunta ka pa sa dead end. Mga maliliit na kalsada, daming mga tao. Samantala, kung hindi ka mag-Waze, alam mo yung daan, diretso na. So, kung minsan ganun pala. No? Pag hindi mo alam talaga, sunod-sunuran ka na lang, wala kang alam sa salita ng Diyos, sunod-sunuran ka na lang, lalong napalayo. Pero kung alam mo ang salita ng mahal na Panginoon, alam mo kung tama ba yung sinabi niya o hindi. Amen. So dito sa atin, in-encourage po natin ang bawat isa ay magkaroon po ng Bible para kayo mismo ang magbasa. Nasusundan nyo, tama ba yung binabasa ni Brother Benji?
Tama ba yung binabasa? Yung ba yung nakasulat sa Bible? Everybody say, praise the Lord. Oh. Hindi yung binibrainwash yung mga tao, kahit anong sinasabi, wala kang hawak na Bible, hindi mo ma-check kung tama ba yun o mali. Ha? So, yun ang sinabi ng Bible sa Efeso 2:8, sabi na, hindi din kailangan yung mabuting gawa. Ibig sabihin, kahit gagawa ka ng masama, langit ka pa rin. Paano yung sinabi ng verse 10? Sa verse 10, sa Efeso 2:10. Dito sa cheese. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Tayo'y kanyang gawa. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ayun. Tayo ay kanyang gawa para sa mabubuting gawa. Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Upang siya nating lakaran. Inihanda ng Diyos. Ang sinabi lang doon sa 8, yung gawa natin, yung sarili nating pagsusumikap. Hindi talaga, wala talagang maligtas dyan. Kahit ano pang bait-baitan mo dyan. Ha? Pag maprovoke ka na, wala na, nagmumura ka na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Dati, mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo. Pero yung kumukontra sa'yo, ay talaga naman. Hindi mo makalimutan yan. Every time na makita mo, talagang kumukulo yung dugo mo. Pero nung binago ka ng malapay noon, hindi mo na magawa yun. Yun yung kaibahan. Everybody say, praise the Lord. Iyon ang kaibahan. Pag ikaw ang sarili mong pagsusumikap na magbago ka, may limitasyon yon. Good works, education, philosophy, logic, ano pa. Hindi nakakaabot sa langit, kulang. So ang mahal na Pinoon na ang gumawa para sa atin. Bumaba siya, nagkatawang tao, tinubos tayo sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Amen. At tayo sumampalataya sa kanya, nagsisi, at nagpabautismo sa kanyang pangalan, napatawad lahat ng ating kasalanan, natanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, nabautismohan tayo sa Holy Spirit, nagbago ang buhay natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, all aspects of salvation, including the Holy Spirit's sanctifying work, come by faith. If someone truly believes God, he will obey God's word. Ayun, yun ang sinabi dito, minamahal. If someone truly loves God, he will obey God's commandments. 14:15 ng Juan, talong sa 23, at saka unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 6. Ito po ang ating mabasa. Dito sa 14:15 ng Juan, talon sa 23, ang sabi rito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papasakan niya. At siya'y gagawin aming tanan. Everybody say, praise the Lord. 1 John 2, 3-6. Sa unang 1, 2, 3 hanggang 6. Ganito po ang nasasabi. Ganito po nasusulat. At sa ganito nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinupad natin ang kanyang mautos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mautos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapot ang sino man tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakalinaw po, minamahal yung ating pong binasa. Amen. No? So, wala pong
makapagsabi na, exempted ako dyan dahil paborito ako ng mahal na Panginoon. No? Kaibigan ko siya. Sa tao siguro pwede yun. Dahil close kayo sa tao. No? Ay, palampasin mo ngayon kasi mag-anak ko yan. Di ba? Fall in line lahat. First come, first serve. Oy, teka muna, yung nandun sa luhulihan. Kuhan ko yan, best friend ko yan, paunahin mo. Di ba ganun? May mga paborito ka eh. No? Ay, kaibigan ko yun. Huwag mo nang isama yan. Kilala ko yan. Dito sa paglilingkod, tayo po minamahal ay hinuhusgahan according sa ating pong ginagawa. Kung sinunod ba natin ang salita ng Diyos. Pakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, ang aking salita ang siyang hahatol sa inyo sa huling araw. Amen. So, kailangan malalaman natin at mapag-aralan natin ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon. So, love is far stricter, more demanding than law or duty. So, mayroon kasi nagsasabi, wala na yung batas na yan. Wala na yan. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Tama nga naman. Pero sinabi dito, love is far stricter. Anong ibig sabihin ng stricter? Mas mahigpit kaysa batas. No? Love is far stricter and more demanding than law or duty. Everybody say, praise the Lord. Oh. So, mas mahigpit ang pag-ibig kaysa batas or sa tungkulin. No? Sabi nga, God is a jealous God. Ano bang naramdaman ng isang siloso? Kasi ang Diyos ay siloso na Diyos. God is a jealous God. Halimbawa sa tao, yung husband mo or wife mo ay siloso. O siloso or silosa, yung wife mo. Ano ba ang kanyang reaksyon? Di ba stricto? Amen? Kailangan ikaw lang ang, halimbawa ikaw, silusa ka. Gusto mo yung husband mo, ikaw lang titingnan, hindi titingin sa kahit kanino-kanino. O, ganun yun. O, vice versa. Ganun yung siloso. No? Yung Diyos ganun. Tatawag ka sa ibang Diyos, nagagalit ang mahal na Panginoon. Umiibig ka, masigit pa sa Kanya, magsisilos ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. So, love is far stricter and more demanding than law or duty. So, the Holy Spirit imparts a holy nature. Kasi Holy Spirit, so siya po ay mananahan sa holy people, holy believer. Amen. Kasi holy siya eh. Holy Spirit. Alam mo ang Holy Spirit manahan doon sa isang taong lasinggero. Isang taong lumalakad sa kadiliman, hindi holy. Amen. So, Holy Spirit, the Holy Spirit imparts a holy nature. So, through the Spirit's guidance and power, the believer can overcome sin and live righteously. So, paano po tayo maka-overcome? Malabanan natin ang kasalanan at tayo po'y lalakad sa katuwiran ng Diyos through the Spirit's guidance.
Bago mo gagawin ng isang bagay, mararamdaman mo yung conviction. Amen. Ano bang unang palatandaan na mayroong conviction sa Holy Spirit bago mo gawin yung isang bagay na hindi maganda? Alam nyo kung anong naramdaman mo na mayroon ng pangungusap ang Holy Spirit sa iyo bago mo gawin ang isang bagay na hindi maganda? Siyempre, nagtakot, nagigilty ka. Anong naramdaman mo nga? Anong naramdaman mo? Nanginginig ka? Di ba parang lumalakas yung tibok ng puso mo? Di ba? Yung puso mo, unang maramdaman mo, parang hindi normal yung kanyang tibok. Tug, 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 tug. Kinakabahan. Kinakabahan. Pag kinakabahan ka na, parang hindi yata maganda itong gagawin ko. Conviction na yon. Amen. No, kinakabahan ka. Parang malungkot ka. No? Hindi ka masaya. Conviction na yan. Ano naman ang maramdaman mo kung ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, mayroon kang planuhin. Plano pa lang yan at nalugod ang mahalapin sa iyo. Anong maramdaman mo? Sa heart pa rin nanggagaling, di ba? Parang iba yung tibok ng heart mo, pero hindi ka malungkot. Masaya ka. Hindi ka kinakabahan. Amen. Para kang mapaiyak sa tuwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala kang maramdamang kalungkutan. Talo pa sa iyo ang isang milyonaryo na tao. Ang milyonaryo ba ay nalulungkot? Di ba? Nalulungkot siguro siya. Anuhin ka itong pera ko baka hold upin ako o saan kaya ako magtago? Itong mga gwardiya ko, 50 na yan sila naka-Armalite, baka kulang pa. Kasi mayroon kang bilyon, baka ma-hold up ka. Hindi ka pa nakontinto. Mayroong mga bodyguards na kaikot, marami ka pang alagang aso. Hindi pa yun. Bulletproof pa yung sasakyan mo. Talagang hindi sila masaya. Amen. Pero yung isang Kristiyanong nananahan sa kanyang Espiritu ng Diyos, kahit maglakad ng gabi, wala siyang katakutan. Kasi alam niya, kasama niya ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Naranasan ko yan, minamahal, nung hindi pa ako na-save dito, yung aming kasing dormitory, tatawid ka ng hanging bridge. Yung hanging bridge na yon, mayroong magsaksakan doon sa gitna. Kasi malayo yung hanging bridge . Dito siguro hanggang tindahan ni Sister Mendoza. O malayo pa. Tapos, walang katao-tao yun. Malayo pa yung dormitory. Kung minsan doon magsalubungan yung mga naglaban-laban ng mga fraternity, doon sila magrambulan. O mayroong nag-away na mga tribo, o doon sila magpatayan. So, dumadaan kami doon sa hanging bridge na yon, hindi talaga advisable dadaan ka doon ng mga alas 6 na ng gabi o alas 7. Kasi walang ilaw. So, dapat before 6 o'clock, napapunta ka, nandoon ka na sa dormitory. Mayroon akong tinuturuan doon sa Baguio, uuwi ako ng mga alas 9 ng gabi. Nung nasave na ako dito, nagkaroon ako ng tutorial sa Baguio. Dumadaan ako mga alas 9, alas 10 ng gabi. Pagdating ko sa dormitory, sabi ng mga kakilala ko, Karteros, saan ka dumaan? Wala namang ibang daan dyan sa hanging bridge. Nandyan pa yung bago lang nakasaksak nandyan sa gitna. Sabi ko, nadaanan ko nga. Hindi ka sinaksak. Hindi. Sabi ko, daan lang po. Sabi nung hawak-hawak yung kutsilyo, sige lang. Hindi ako natatakot. Sabi ko, nandiyan, nadaanan ko nga hawak-hawak pa yung kutsilyo. Sabi, bakit ka dumaan?
Nanda sa hospital yung sinaksak niya kanina. Talagang kriminal talaga yung tao na yun. Dinaanan ko, may hawak siyang kutsilyo. Hindi man ako natakot. Yun pala, galon. Pag ikaw ay protektado sa pangyarihan ng malapinon, naghingi pa nga ng sorry yung nandun sa gitna kasi alam mo yung hanging bridge, tao lang makadaan, di ba? Parang tatagilid pa siya bago ka dadaan ng ganyan. Kung abangan ka talaga doon at mayroong masamang balak sa'yo, ay hindi ka makatakbo. Talagang mamatay ka. Doon nga siya sa gitna nag-stay para pag pupunta ka doon, parang hinatid mo na sarili mo doon. At least makita mo siya, hindi ka natutuloy. Wala ka namang ibang way. Pero hindi ako natakot. Pero dati, wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade. Wala, hindi pwede. Before 6 o'clock, nandoon na kami sa dormitory. Nandoon na kami sa kwarto. Kasi delikado. Pero pag nasa mahal na Panginoon ka na, alam mo ang Diyos ay kasama mo. Amen. No, wala kang maramdamang takot, minamahal. Sabi ko nga kanina, na parang palagi kang masaya. Hindi ka naman matapang, pero wala kang naramdamang takot. Ganon din yung naramdaman namin sa kampo ng Abu Sayyaf. Ang tingin ko sa mga Abu Sayyaf, parang mga anghel na nagbabantay sa amin na hawak-hawak mga Armalite na pwede nilang irat-rat sa amin anytime. Lalo na yung akyat ako, susunduin ako ng Abu Sayyaf. Pag akyat ko, nakasakay ako ng motor, bodyguard ni Robot yung nag-drive sa motor, nakaangkas ako sa kanya, nakasunod sa akin yung maraming nakamotor na Abu Sayyaf, mayroon pang isang jeep na Abu Sayyaf nakasunod. Sabi ko, itong mga Abu Sayyaf na to, kung irat-rat yung kanilang baril sa akin, patay ako dito. Pero hindi ko naramdaman yon, minamahal. Ang naramdaman ko, masaya ako. Ibig sabihin, kinumfort ako ng Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, nandyan ang Holy Spirit pagko-comfort sa atin. So, through the Spirit, guidance, and power, the believer can overcome sin and live righteously. So, Roma, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 4, Galatians 5:16, and 1 Thessalonians chapter 4, verses 7 to 8, huling mga talata. Dito sa Roma 8:2 hanggang 4, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman ay pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin at hindi magsisilakad ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Galatia, dito po sa 5:16. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Galatia 5:16, sabi rito, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. 1 Thessalonians 4:7 to 8. Sa unang Tesalonica 4:7 at 8, ganito pa nasusulat, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos, na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. Nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So, ang manahan pala sa ating puso ay Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kanyang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na yon, sabi ng Roma 8:9, Espiritu ni Kristo. Amen. So tayo ang totoong templo ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang totoong templo ni Kristo
ay lumalakad sa kabanalan. Wala ng bisyo. Hindi na naninigarilyo, ni pagtingin nga sa alak, hindi ginagawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung ibang relihiyon, nagpapakilalang kay Kristo daw, depende daw sa percentage ng alcohol. Niloloko nila sarili nila. Amen. Huwag po nating lukuhin ng ating sarili. Once na madisgrasya ka, walang magliligtas sa iyo. Kung sadyain mong lumiko o lumihis ng landas. Everybody say, praise the Lord. Wala ng Kristong bababa pa at magpapako sa cross para sa iyo. Once lang nangyari yon. Kaya sa relihiyon, paulit-ulit na ginagawa. No? Kasi paulit-ulit din ginagawa ang kasalanan. Pero sa totoong mananampalataya, isang beses lang ginawa na ang Diyos ay bumaba nagkatawang tao para iligtas tayo. Ang kanyang pagbabalik, hindi na po panahon ng grasya yon. Panahon na ng paghuhukom. Galit na po ng Diyos ang dala niya sa mga hindi mananampalataya. Amen. So, ang gagawin natin, patuloy po tayong mamamalakaya ng kaluluwa. So, mayroon po tayong Barangay Crusade. Sa araw na to, mamayang hapon, minamahal, Sabado na ba? O ilang minuto na, magsabado na pala. Pero sa kalendaryo sa Israel, pag sunset, umpisa na ng araw yon na Sabado. Dito kasi sa atin, sa kalendaryo natin, naglilipat ng araw sa hating gabi. Amen. So yan ang sinusunod natin. Pero sa Israel, Sabado na ngayon. Di ba? Kasi pag sunset, yon ang kanilang change. No? Whole night and whole day. Dito hati-hati sa atin eh. Ang whole day, pero ang night nahati. Yung kalahati sa sunod pa na gabi. Karugtong. So iba sa Israel kasi buong gabi yan, buong araw. O buong araw, buong gabi. So, habang mayroon pa tayong panahon, amen, yun ang gagawin natin. Kung hindi kayo makasama sa mga krusada, yung mga kapitbahay. Kung ikaw yung nag-aaral, yung classmate mo. Instead na makinig ka sa kanila, dapat sila ang makinig sa iyo. Mag-share ka. Hindi, mahiya ako eh. Ganon din ang naramdaman ko dati, minamahal. Pero pag puspos ka ng Holy Spirit, wala kang dapat ikahiya. Dahil baka pagdating ng panahon, ikahiya di tayo sa langit. Amen. Everybody say, praise the Lord. No? In season and out of season, i-share natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, sino ang gagamitin ng mahal na Panginoon? Sino ang paa ng mahal na Panginoon? Sino ang kamay ng mahal na Panginoon? Sino ang bibig ng mahal na Panginoon? Tayo, minamahal. Tayo ang kanyang gagamitin. So, konting pagkakamali, nandyan kaagad yung paalaala. Nandyan kaagad yung chastisement, palo. Dahil ayaw na mahal na Panginoon, tayo ay tuluyang mawala sa Kanya, minamahal. Kung nakaranas ka ng palo, napakapalad mo. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pinababayaan. So, yung iba, minamahal, hinahanap nila yung palo. Wala na silang palo. Bakit kaya wala ng palo? Bakit wala ng conviction? Ba't hindi na sila natatakot sa paggawa ng kasalanan? So, iyan po'y malaking katanungan na minamahal sa kanilang paglilingkod. Sino yung nagbabago? Sino yung nagbabago? Binabago ang
katuruan. Karamihan sa kanila, mga backsliders. Mga backsliders. Pinipilit pa rin nila ang kanilang sarili na nasa katuwiran pa rin sila. So para maging qualified, binabago nila yung katuruan ng mahal na Panginoon. Napaka-klaro, napaka-linaw po minamahal ang sinasabi ng Galatia 1:8. Dagdag na mga talata, minamahal. Galatia Kapitulo 1, versikulo 8. Sinabi po dito, but though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Pag mayroong anghel o sila man, mga apostoles, mga ngaral na lihis na sa pinapangaral nila, ay huwag tanggapin. Sila po'y itakwil. Kahit anghel pa na galing sa langit. Ibig sabihin, ang nakasulat sa Biblia, ito po minamahal ay katuruan ng mahal na Panginoon na siyang susundin at siyang paniniwalaan. Amen. Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating makamay, minamahal. Wala pong makapagbago sa salita ng Diyos. Kahit technology o sino mang mga matatalinong tao, mga genius, mga scientists, mga philosophers, hindi po nila pwedeng baguhin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat ay siyang huhusga sa bawat tao sa huling panahon. Awitan natin ating mahal na Pinoon. Praise the Lord. May pagsubok, bakit idinaraan sa apoy? Hallelujah! Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko? Iyong malimit na lalamig sa paglilingkod, nagkukulang. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Pinoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah. Bakit Amen, praise the Lord. Isentro po natin ang ating puso sa ating mahal na Pinoon. pagsubok, Hallelujah, sama-sama tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Habang hallelujah patuloy na ibinubuhos sa ating mahal na Pinoon ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah, praise the Lord. hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit Amen, praise the Lord. Hallelujah. sa
pagsubok, ikaw ay aking tinalingkuran. Ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong maliit na nalalamig sa piling ko, nagkukulang. Bakit ako siya pinili mo? Bakit Amen. Praise the Lord. Hallelujah. pinili mo Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ngayong maliit na nalalamig sa pagliling ko, nagkukulang. Nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong maliit na nalalamig sa pagliling ko, nagkukulang. Hallelujah. Nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Panginoon, bakit ako siya pinili mo? Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman minimal. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan? Wala po imposible sa malapinon. Sama-sama po tayong manalangin, humingi ng kapatawaran. Hallelujah. Sa panalangin ng ating kagalangan, minamahal pastor, manalangin po tayo. Dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pamalapin noon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano man may naisip, nagawa na banggit namin mga labi, sa makahinang na pagbigyan kami nagkasala, sa patawari mo yung mga nagpalapin noon. Hallelujah. Ano man makaramdaman